Puna po tayong lahat. Ang bilis ng araw, no? Parang katatayo ko lang last week dito, pero this is our last week dito sa Pilipinas. Kabalik na po kami sa pinagmulan po namin ulit. It means, trabaho na naman ng isang taon. So, magkita po tayo ulit. God's willing next year. Hindi ko alam kung anong buwan, pero next year. Well, salamat sa Panginoon at tayo po ay narito muli sa pakikinig ng salita niya. Napaka-importante po ng gawain ganito sapagkat dito po tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Dapat sinabi mo kami Gino, si Pastor Rolly, Pastor Rolly Point Guard, Pastor Bebot yung center. Ako na lang yung sa wing, power forward. Kasi pag titira kami, hindi kami babantay ng mga CBM. Oh, pastor ako ha. Yan. Di panalo kayo, walang kahirap-hirap. Kaya pa namin, diba? Malakas pa kami maglaro. So, ngayong umaga po ay binasa ng ating kapatid si Kayla yung ating pong verse which is in Genesis chapter 4 verse 9. Anong sabi sa Genesis chapter 4 verse 9? Bubuksan ko lang yung ating manuscript. Sabi dito, Then the Lord said to Cain, Where is your brother Abel? I don't know. He replied, am I my brother's keeper? Sabi sa isang ilang salin, Then the Lord said to Cain, Where are thy brother? I don't know, sabi ni Cain. Am I my baby sitter? Ganun yung salin sa iba. Ako ba ay tagapag-alaga ng aking kapatid? Tanong, is it true or not? Tagapag-alaga ba tayo ng ating kapatid? O meron ba tayong responsibility sa ating mga kapatid? Yes or no? Yes. Meron po tayong responsibilidad sa ating mga kapatid. Lalo-lalo na po sa loob ng church, sa ating mga kapatid. Sa loob ng church, even sa labas. No? We care for them. Okay, so itong senaryo na ito ay pinamagatan kong from the word itself, am I my brother's keeper? Ako ba ay tagapag-alaga ng aking kapatid? Well, that was a question from Cain, no? Kasi nga, bakit? Anong nangyari this time? No? Ikwento ko lang ng konti, no? Si Cain ay he tends to the soil. Siya isang farmer, while Abel is a shepherd, no? Siya ay pastol. At ang nangyari, dumating yung time na nag-offer sila kay Lord. No? To cut the story short, si Abel, tinanggap ng Diyos yung kanyang offering, yung kanyang handog. Pero si Cain, hindi tinanggap ng Diyos. Bakit? Kasi may kasalanan si Cain. Sin knocked at his door. Yung kanyang puso ay hindi tama. Kaya, it was rejected, no? Sinunod nila yung kanilang handog. Bakit kamo? First, ang binigay ni Abel ay yung pinakamainam na handog. Sabi sa Biblia, kumuha si Abel ng the best part of the lamb. Which is yun yung gusto ni Lord, yung the best. And then, yun yung sacrifice and yun yung binigay ni Abel sa Diyos. While si Cain, sabi sa Biblia, kinuha niya yung tira-tira doon sa kanyang ani. Pwede nito kay Lord, tira-tira lang. And it was rejected. Well, hindi po doon tayo mag-deliver na ating pong preaching today. Ito ay patungkol sa ating mga kapatid at sa ating sarili. Meron po akong 5
But it's not limited, 5 suggestion or recommendation to be as like a brother's keeper. We are brother's keeper. Eh pag tinanong ka ni Pastor, kumusta na? Asan si, bakit wala siya? Ano bang sasagot mo? Ayaw ko sa kanya. Matanda na siya. Hindi ko alam. Bahala sa buhay niya. Should not be like that. Dapat alam niyo kung ano yung nangyayari sa kapatid natin. Mamaya, na-hospital na pala siya. We should be concerned sa ating pong mga kapatid. Even sa mga leaders natin, mga pastor, mamaya, hindi pa pala kumakain yung mga kapatid natin or yung pastors natin, leaders natin. We should be aware of that. Nagkakaintindihan ba tayo? Kami na Cain murdered his brother. Kaya ang sinabi ni Lord, nasaan ang iyong kapatid? Nasaan si Abel? Well, it doesn't mean that hindi alam ni Lord na nangyari na yun. Hindi, baka isipin natin, bakit gano'n si Lord? Hindi niya alam na patay na si Abel at minarder siya ni Cain. No. The Lord is asking for a responsibility. Nasaan ang iyong kapatid? Yun na yung sagot ni Cain. Malay ko, hindi ko alam. Hindi ako takapag-alaga ng aking kapatid. And today, we will be reminded as who we are to our brothers and sisters. Sino tayo sa ating pong mga kapatid? Napaka-importante ng disiplina sa ating mga sarili. We keep our discipline to ourselves. Pero kailangan din natin disiplinahin yung ating mga kapatid. Hindi pwedeng tagapag-alaga ka tapos kikimikiminin mo lang o bibibibibihin mo lang siya. No. Pag mali siya, itama natin. At marunong din dapat tayong tumanggap ng pagtatama ng ating mga kapatid. Huwag tayong magtatampo pag pinagsabihan tayo. Lalong-lalo pa yung may mga edad sa atin. Pag pinagsabihan tayo, it means to say na mayroon tayong maling ginawa. Kaya huwag po kayo magtatampo pag kayo mo ay pinagsabihan. Take it as positive. Na yun ay, in the future, magagamit niyo yun. Okay? There is no absolute keeper. Ibig sabihin, wala talagang bawat oras ba pwede kang bantayan ng kapatid ng pastor mo. Hoy, mali yan. Hoy, gato gawin mo. Hindi gano'n eh. Hindi naman gano'n, na oras-oras ba nasa likod mo siya. Oh, teka lang. We have the free will to choose whether A or B, whether left or right. It's your choice. But your actions make difference in the future. Kung ano yung pinili mo ngayon, yun yung kakaharapin mo bukas. Huwag yung bahala na. Think about it. Mag-isip tayo, pag ginawa ko ba ito, anong mangyayari sa akin bukas? Yung consequences ng ginagawa natin, we think about it. Okay? Keeping is something God rightfully demands for everyone. It is a demand, it is a command to keep our brothers, to keep our sisters. Hindi lamang dito sa loob ng church. Inuulit-ulit ko, nabangitin, Kapag nag-preach ako, inuulit-ulit ko na this is not all about inside the church. Magalang ka dito sa loob ng church, pero paglabas mo, yung mga lahat na nakakasalamuha mo, pinagbibintangan mo. Advance ka lagi mag-isip. Okay? So think about it. Yung scenario ni Abel at ni Cain that time. Cain murdered his brother. Imagine the time. And that was the first murder case kay Lord before God, Nag-iwas yun, sabi niya, nainggit si Cain sa kapatid niya, bakit hindi tinanggap ng Diyos yung aking offering?
Ngayon, nainggit siya, no? Nagkaroon siya ng pagkakasala sa kanyang puso. Sabi niya, Abel, mamasyal tayo sa bukid. Pero may plano na siya na patayin si Abel. And they were in the woods, in the field. He murdered, he killed his brother. May dumanak na dugo. No? Kaya nga si Abel, si Cain, tinarse siya ni Lord. Sinumpa siya ng Diyos. Respect is fundamental. Yung foundation natin, di ba? Yung respeto sa kapwa dapat naroon palagi. Tama ba yun? Tama ba yun? Yung respeto natin dapat nakaakibat sa ating pagkatao. Philippians chapter 2, verse 3. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Anong ibig sabihin? Maging mapagpakumbaba tayo. Yung ating mga ginagawa ay hindi palaging sa ating sarili. Yung pag-iisip natin ay may kababaang loob. Yung ambisyon natin ay hindi pa sarili lamang. You look out not only for your own interest. Dapat yung ginagawa natin is not for ourselves only, but for the benefit of the others. Huwag tayong maghangad na umangat. Ibig kong sabihin na tayo ay sumikat. Hindi ka naman kasikat-sikat. Feeling sikat. Maraming gano'n ngayon feeling sikat. So, here are the 5 basic principles. The first one is the ethics of reciprocity. Ethics of reciprocity. Make it simple. We will just make it simple. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. That is the ethics of reciprocity. Ibig sabihin, yung mga ginagawa mo have the consequences. Kung ayaw mong mangyari sa iyo, huwag mong gawin ito sa iba. It is biblical. The more basic principle of life is the golden rule. Respect. Huwag mong gawin sa iba yung ayaw mong mangyari sa iyo. It means to treat others how you wanted to be treated. Kung gusto mong respeto ka, kung gusto mong igalang ka, maging kagalang-galang ka. Mga babae, pag lumabas, ang iksi ng palda, tapos gano'n naman sa... Diba? I mean, kung gusto natin igalang tayo, I repeat, kung gusto natin igalang tayo, maging kagalang-galang din tayo. Kung gusto mo lang, ikaw yung igalang hindi na yung iba. Matthew chapter 12, verse 7, verse 12. And everything, therefore, treat people the same way you want them to treat you. For this is the law and the prophets. There should be equality. Treat the people equally. Okay? The second one, tapos na tayo sa una. What is that? The ethics of reciprocity. The second, live in harmony with others. Anong ibig sabihin? Live in harmony with others. Ang ibig sabihin nun ay walang masama sa iyo, walang masamang tinapay sa iyo. In a perfect harmony, kapag nagkita kayo ng isang tao, walang problema. Nakakita na ba, naka-express na ba kayo nung ikagalit kayo, tapos nagkita kayo sa daan, anong response nyo? Walang pansinan. Ang ibig sabihin, you live with others with harmony.
wala kang kagalit. O walang tao may galit sa'yo. Kung mangyari man yun, there should be a reconciliation. Makipag-reconcile ka. O patawarin mo siya sa kanyang nagawa sa iyo. Or humingi ka ng dispensa sa mga nagawa mong kasalanan sa kanya. Napaka-importante lang, no? Kaya nga dapat iniisip palagi natin kung ano yung sinasabi natin, kung ano yung ginagawa natin. Hindi ko sinasabi na we are people pleaser. Parang, ay, baka magtampo siya sa akin, hindi na lang. You should be true to yourself. Diba? Ganun yun. Kailangan maging totoo din tayo kung ano yung nararamdaman natin. Kailangan natin sabihin. But, kailangan natin din maging, merong word dun diplomatic. Diplomasya. Iniisip mo, ano kaya pag sinabi ko to? Baka sabihin mo siya sa harap ng maraming tao. Okay? Pwede mo siguro siyang kausapin sa isang gilid, yung dalawa, or kung gusto mo may witness na isa, para pinagsabihin mo siya. Okay? So, live in harmony with others. Sabi ng ilan, pag binanggit niya yung tao ito si pastor ba? Ano ba ito? Tutropahin ba ito si pastor o sasapakin? Galit ka kay pastor eh. Anong sagot mo? Tutropahin ka o sasapakin? Hindi na makakasagot yan. May ganun, di ba? May ganung laro. Pero ito, pag mayroon binanggit na o ito, iba yung sagot natin kasi meron tayong sama ng loob. Mahirap makisama sa maraming tao. You cannot make all people. No? Mahirap yun. Kasi bawat isa sa atin, there is a unique character. Hindi pwedeng pare-pares tayo ng character. Hindi pwedeng yung character ko ay character ko rin. Hindi pwede yun. Kaya nga, nilikha tayo ng Diyos na tayo ay magkakaiba. But, those character should be in line with the Lord. No? Kung ano yung binigay sa atin ng Diyos, yun yung nangyayari. No? Ang nangyayari kasi ganito, mas wild yung utak natin mag-isip, and then it goes to our heart, and the fullness of our hearts, yun yung lumalabas. Kaya kung puro galit, kung puro tuot yung nasa puso mo, yun yung lumalabas sa bibig mo. Okay? Number 3. Mabilis. No? Bala ko sana ng mga 1.5 hour. Pangato pa naman. At 2 hours lang sabi nito. The first one is the ethics of reciprocity. Huwag mong gawin sa iba yung ayaw mong gawin sa iyo. The second one is live in harmony with others. The third one, don't cause others to fall. Huwag tayong maging stumbling block. Ibig sabihin, huwag tayong maging katitisuran ng maraming tao. Lagi kong binabanggit sa mga preaching ko, baka sabihin niyo, pastor, paulit-ulit na yung preaching ko eh. Nagiging paulit-ulit siya kasi hindi kayo nakikinig. Nakikinig tayo sa tenga pero hindi natin ginagawa. Yun yung totoo eh. Kaya maraming preacher dito, narinig ko na yung preaching ng nakaraan. Bakit naulit na naman yan? Ibang tao alam. Kasi tinuturuan tayo ng Diyos kung paano matuto. Kaya pansin nyo minsan bakit yung preaching ng nakaraan ay nabanggit din ngayon at mababanggit din sa sunod. Kasi nga tinuturuan tayo ng Diyos para tayo ay matuto sa buhay. Okay? Kaya wag kayong nabanggit na rinig ko na yan eh. Alam ko na yan eh. Don't cause others to fall.
Anong ibig sabihin? Huwag tayong maging kapipisuran ng iba. For example, sa pagkain. May ibang hindi kumakain ng dinuguan. Alam mo, pupunta yung kapatid mo. Guluto ako ng dinuguan ngayon. Hindi naman siya kumakain nun eh. Diba? Or, kumakain ka sa tabi nung hindi kumakain. One classic example, napakababaw na example na. Pero, it makes sense. Diba? Walang respeto yun. Imagine mo, alam mo namang hindi siya kumakain nun. Tapos sa harapan ka pa niya kumakain. Sarap po. Pupunta siya sa bahay mo, alam mo hindi siya kumakain nun. Pero, accidentally, kung nangyari yun, hindi mo naman alam, siyang mag-a-adjust dapat. Diba? Ganun dapat. Kung hindi naman siya kumakain, tapos accidentally, merong ganun, hindi ko alam kung paano. Try to explain to the household siguro. Brad, may tubig kasi ka ba dyan? Siguro ipaliwanag mo na lang. Maintindihan ka naman nun. Huwag mo lang siyang i-delve siguro. Sarap na ito Pero tinapon mo lang sa tabi. Huwag ganun. Pinaghirapan na yun. Naghirap siya. At malamang yun pa yun yung kanyang menu. Yun yung kanyang anong tawag doon? Yung mga chef. Parang ano niya specialty. The specialty niya, tapos tinapon mo lang at hindi mo siya kinain. Well, it's your call. It's your call. Be a good example. Maraming nakakakita sa ating mga kapitbahay. Kilala tayo na tayo nag-church dito. Kasi langan ng community church. At pagdating sa labas, iba yung ginagawa natin sa tinuturo natin dito. Malaking problema yun. Sino yung dinadala natin paglabas natin sa church? Si Jesus Christ. Kung tayo ay walang pinagkaiba dun sa taong hindi naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, walang pinagkaiba yung ginagawa natin, may problema sa'yo. There should be a huge difference between you and those people na hindi kilala ang ating Panginoong Jesus. Be a good example. Yung worship team, lagi kong nababanggit yan. There's nothing special with the worship team. Hindi tayo special na tao. Kahit mga pastor, hindi kami special. Walang special sa atin. Tayo ay kinahabagan lamang ng Diyos. Tayo ay nasa ilalim lamang ng biyaya ng Panginoon. Yun ang totoo. Nothing more than that. Wala nang hihigit pa doon. Yung buhay natin, may impact ito sa iba. Hindi mo alam, sinusundan ka pala ng kapatid mo, and your brother, your sisters. Tinitingnan niya lahat ng kilos mo at hindi mo alam na yung influence mo na-influencehan ka na. Hindi lang natin alam yun. Kaya, you decide now. Huwag yung pa-fluctuate yung attitude mo. Bipolar ka. Moody. Ngayon, mamaya galit ka. Ngayon, masaya ka. Maya-maya ng konti, galit ka. Nag-away kayo ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, damay na lahat, pati si pastor, dinamay mo na. Galit ka na rin sa kanya. It's immature. Nag-away kayo ng asawa mo, pati yung mga taong nakakasalamuha mo, idinamay mo na rin. Malaki yung impact natin sa buhay ng ibang tao. Okay? 1 Thessalonians chapter 5, verse 11, instead, encourage one another and build
build each other up as you are already doing. Sabi ni Apostol Paul sa mga taga-Thessalonica, encourage one another. Anong ibig sabihin nun? Palakasin natin yung bawat isa, i-encourage natin sila. Baka sila may pinagdadaan ng hindi maganda. And then pag nakita natin sila, yan kasi, yun yung natin, bungad din natin eh. Nakaka-experience siya ng hindi maganda at ang bungad mo sa kanya, yan kasi. Sinisi mo siya ng sinisi. Okay? So, build each other. Huwag naman natin i-tolerate. Yun ang ibig kong sabihin. Huwag natin i-tolerate kung nagkasala siya, nagkamali siya, there should be, yun yung cons ng kanyang pagkakamali. And you need to do is to build the brother or the sister. Kung meron siyang kailangan siguro na pwede mong maitulong, you will do it in love. Nakuha niyo ba ako? Naintindihan niyo ba? Amen? Amen. Romans chapter 14. Therefore, let us stop passing judgment to one another. Walang sino man ang pwedeng pumatol sa atin. No one can judge us. Ano? No one can judge us. Walang sino man ang pwedeng humatol sa atin. O sa mga young people, ito na naman tayo. Yan lang ang mararating mo. No one. No one can judge you, even your parents. No? Pero make sure na hindi ka hatol-hatol yung ginagawa mo. Make sure. Baka kaya sinasabi ng magulang mo, wala kang mararating. Kasi pag gising mo sa umaga, anong oras yung gising mo? Alas 11. Pero na lang siguro kung puyat ka or nagtrabaho ka or something. Pero kung gising mo alas 11, alas 10, na wala ka namang ginawa nung gabi o nagpuyat ka lang, naglaro ka lang, nagsanabihan ka na, ano ba yan? O araw-araw mong ginagawa yun, ano? Wala kang mararating yan. Wala kang talagang mararating yun. Biruin mo. Alas 11 na, tulog ka pa. No misconception, ha? Kung ikaw'y nagtrabaho siguro ng gabi, napuyat ka, malamang puyat ka at nagising ka ng 10 or 11. Ang sinasabi ko, wala ka nang ginawa, 11 ka pa nagigising. Mukhang hindi nga makakalabas ng masama tingin sa akin. Maya to. I want you to realize, mga kapatid, gusto kong tamaan talaga kayo eh. Para matuto tayo. Gusto kong magising kayo. Kasi kung papetex lang tayo ngayon, petex ka lang ngayon, madadala mo yan habang buhay. Kung late ka pumasok sa school mo, late ka rin papasok sa opisina mo, late ka rin habang buhay. Magbago ka na. Na-experience yun. During my school time, late ako pumapasok. During college time, late ako pumapasok. And during the work time, late din ako pumapasok. Nadadala ko siya eh. Pero pinaglalabanan ko, kailangan ko gising ako. Kung hindi ka magising siguro, mag-alarm ka ng 3 beses siguro. 7:20, 7:25, 7:30. Walang kawala yun. Magawin mo lang 4, 7:35. Kung 8:30 yung pasok mo. Kasi nadadala natin yun. I'm telling you, because this is my experience.
Tapos, yung gabi, ihahanda mo na yung gagamitin mo bukas. Hindi yung kinabukasan ka pa maghahanap, uy, asa na yung ano? Wala na. Yung standard na pagliligo, alam niyo ba, 10 minutes minimum. Pero kaya ko ng 5 minutes yun. 10 minutes, nakabihis na ako. Kaya nyo ba yun? Yung iba siguro 30 minutes. Kung 30 minutes ka, mag-adjust ka. Hindi yung opisina mag-a-adjust sa'yo. Hindi yung school yung mag-a-adjust sa'yo. Mag-adjust ka. Huwag ka magpuyat kung meron kang lakad. Tama ba yun? Well, it will lead to the fourth one. Ano yung una? The ethics of reciprocity. The second one, live in harmony. Ano dito? May walang napansin. Live in harmony with others. Third one, don't cause others to fall. And the fourth one, and second to the last, do not judge others. Nauna na palang sinabi ko na huwag nating hatulan ang ating mga kapatid. Well, I'm saying that there is always two sides of the coin. Tama ba yun? There's always two sides of the coin. There's always another side doon sa nangyari. Huwag mo lang tingnan yung, nag-conclude ka na. Kaya sinipa niya kasi pasabay siya. There should be always two sides. Huwag tayo magiging one-sided lagi na yung isang side lang yung tinitingnan natin. We need to get ano ba yung naging ugat? Ano ba yung naging bakit ano yung nangyari? Kaya pala nangyari yun kasi ganito. Do not quick to judge. Bakit si kapatid kaya ay hindi nakapag-church? Yung pala may sakit. At nung bumalik, yan, katamaran mo kasi. Lalong-lalo siguro may mga group tayo, may napakaganda ng way of communication ngayon. Hindi mo na kailangan mag-group. Tama ba? Kailangan may load pala. Kasi kailangan mo siya siguro, may messenger, may Facebook, may kung ano pa ang means of communication ngayon. Tawag, text, Kailangan kumustahin mo lang yung kapatid, bro. Hindi mo siya nakita, kumusta ka na? Hindi kita nakita, anong nangyayari sa'yo? Okay? Kung ang reason mo lang naman ay hindi naman valid, tinatamad kasi ang magsimba Nayaya kasi ang barkada. Well, nakakalungkot nga rin yun. Hindi ko kasi feel yung preach ngayon si Pastor Arnold. Hindi ko gusto yung aawit ngayon, hindi ko gusto yung mga kanta ngayon. Kaya hindi nila pumunta sa church. Ayaw ko pumunta sa church kasi narin yung inaayawan kong tao. Mga ganong bagay, Do not judge others that the Lord is our judge. He will judge us according to our word. Hahatulan tayo ng Diyos ayon sa ating mga ginawa. Hindi po natutulog si Lord. It doesn't mean na yung pagkakamali natin ay kalilimutan ni Lord, no. Kapag tayo nagkasala, huwag tayo maghintay na paluin tayo. Mga magulang natin, di ba? Pag tayo nagkamali, anong ginagawa sa atin? Pinapalo tayo, pinagsasabihin tayo yung tama. Although we cannot judge, hindi talaga tayo pwedeng humatol. Because God is our judge and He is the righteous judge. Tayo pag nag-judge tayo, meron tayong pinipilingan But God is the righteous and just. Siya ay makatuwiran at makatarungang tagahatol. Siya yung hahatol sa atin. The fifth one, do not pay evil with evil.
When someone throws at your back, no? Pag sinabihan ka yung masama, no? Or may ginawa sa'yo na hindi mo alam, ginawang ka ng kapatid mo ng masama, anong gagawin mo? Gagantihan mo siya? Sige, mamaya ka. Yari ka sa akin. Yari ka sa Facebook wall ko. Ganun ngayon, di ba? Pagalit, makikita mo sa wall niya, feeling fist off. Feeling angry. Meron pang ganun eh. Itatag mo siya, pero siya lang yung nakakita. Hindi makikita ng iba, siya lang yung makakita. May ganun sa Facebook, di ba? Hindi naman makikita nila pastor yun eh. Hindi naman nagpo-Facebook sila pastor. Hindi naman makikita ng mga leaders yun. So, do not pay evil with evil. Instead, repay it with good. 1 Peter chapter 3 verse 9, do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, sa kabaliktaran, no, wag nating bayaran ng masama. Ang masama, no? Sa kabaliktaran, repay evil with blessings. Instead na gantihan mo siya, repay it with blessings. Because to this you were called so that you may inherit the blessings. Kakamtan natin yung bigaya ng Diyos. Anong sabi ng mundo? Kapag binato ka ng bato, iganti mo ay bato. Bala. Yun ang sabi ng kaibigan mo. Pero ang sabi ng Diyos, ang sabi ni Lolo Brigido, no, yun yung sikat na mga tales, yung mga idiomatic expression. Pag binato ka ng bato, iganti mo ay tinapay. Ibig sabihin, pag binato, pag ginawang ka ng masama, iganti mo ay kabutihan. Well, there is restriction about that. Kung ikaw ay siguro, huwag kang pupunta ng mag-isa dun sa bahay niya. Makakakala niya, ragasbalan mo siya, di inunahan ka. Hindi. Try to think it in a positive way, you know? Kapag sinabihan ka ng masama, ang sinasabi ko, pag sinabihan ka ng masama, kailangan ba natin sabihan din siya ang masasama din? Inungkat mo na yung pagkatao niya at yun yung ribat mo sa kanya. Sige, akala mo marami kong alam sa iyo. Nagtanong-tanong ka na sa kapitbahay. Kasi maraming in-expose mo siya. No? Siguro mas maganda doon, kausapin mo siya, magdala ka ng witness mo, huwag agad yung demandahan. Huwag agad kay Mr. Tulfo. Huwag agad doon, no? Try to make it simple. Try to make it, pag hindi na talaga kaya, meron namang mga legalities eh. Dali mo sa barangay. Pero huwag naman doon umabot, lalo na kung magkakapatid tayo at simpleng bagay lamang. No? Huwag na kung natin paabutin doon. Blessed are the peacemaker, sabi ng sa Matthew. No? Huwag na natin paabutin, huwag na natin escalate yung mga ganong bagay. Naalala niyo si David, nung siya ay pinagbuhatan at gustong patayin ni King Saul, wala namang ginagawa si David eh. But in fact, tumulong lang si David, pinatay niya si Goliath na hindi kayang patayin ng kanyang mga sundalo. Pero ang nangyari, nainggit si Saul at gusto siyang patayin. Ang ginawa ni David, nagtago siya sa mga kuweba at doon siya nanirahan. May one time, siya ay sinisiil or gusto siyang patayin ni
si King Saul. Kasama niya yung kanyang mga alagad, mga sundalo. Doon sa kuweba na yun, no? Si King Saul ay nagawi doon sa mismong lugar ni David. At daliri lang yung pagitan nilang dalawa. At hindi alam ni King Saul na si David yun. Anytime, that time, pwede niyang patayin si Haring David, Haring Saul. Kasi nga, may galing sa kanya, pero hindi niya pinagbuhatan ng kamay. Buha niyang hari. Instead, kinuha niya yung laylayan. Gumupit siya ng laylayan ng David ni Saul. At pumunta siya doon, mahal na hari, alam niyo po ba, na mayroong isang pagkakataon, pinakita niya yung laylayan ng kanyang damit. May pagkakataon po na pwede na kitang patayin anytime, pero hindi ko ginawa. Nakita ni Saul yung kanyang damit, yung laylayan, o nga. Pero hindi pa rin tumigil si Saul na tubisin si David. Kasi nga, inggit siya kay David. And the story goes and goes. My point is, do not retaliate. Huwag tayong gumanti. Do not pay evil with evil. Huwag natin gantihan yung masama. Sa pagkasabi ng Diyos, vengeance is mine. Vengeance is mine. Si Jesus Christ, binantihan niya ba yung mga taong umalimpos pa sa Kanya? Yung mga nagpapako sa Kanya? He is God. Kaya niyang in the snap of His finger, kaya niyang gawing may apoy na lumabas at tupukin yung mga tao niya. Yet, hindi niya ginawa. No? Jesus Christ, the perfect example of those things. Do not pay evil with evil. Mumunting bagay, kailangan nating areglahin natin. No? Siguro naman, ewan ko kung ano yung mga example, no? Mga munting bagay na nagkakagalit kayo, palipasin nyo na. Magkapatawaran kayo. Yung pala, 5 years na mong kinikimpin yung isa, hindi naman, wala naman pala sa kanya yun. 5 years na sa'yo, naging 10 years na, ay dun sa isa, wala. Nakamubo na siya, ikaw hindi pa. Sinong lugi? No? Kaya nga, dun pa lang sa point na yun, areglohin nyo na agad. Kung nasabihin ka ng masama, puntahan mo na agad. Kung na-insulto ka dun sa sinabi niya, puntahan mo na agad. At kung nagalit ka dun sa ginawa niya, puntahan mo na agad. At mag-reconcile kayo. Sabi mo na na-offend ako sa sinabi mo. I was offended in what you did. Okay? Kung ikaw naman ay alam mo na na-offend mo siya, then you do your part. Okay? Huwag mo yung sabihin na, bahala siya. Masaktan siya. Pero yung salita ng Diyos, masaktan na kayo, masaktan kayo. Bahala ka. Para matuto kayo. The Word of God, hindi siya ipinagsusorry. No. You cannot say sorry. And we do not say sorry to you because you hear the Word of God. Kapag ito inarinig nyo, it should be tatatak ito sa puso nyo at ipapamuhay nyo. No? The Word of God is like a double sword. Magkabila ay talim na kapag tumasak ito sa inyo, matututo tayong lahat. Well, I hope na matututo tayong lahat. No? Instead, the five, ethics of reciprocity, live in harmony with others, don't cause others to fall, don't judge others, don't pay evil with evil. Instead, sabi sa Biblia, sharing is caring. O marami nating naririnig yan. Sharing is caring. Love one another. That is the first commandment. Mahalin natin yung ating pong kapatid. Romans chapter 12.
Love each other with genuine affection and take delight in honoring each other. Kung may nagawa mong mabuti naman yung kapatid mo, hindi banggitin mo, thank you binigyan mo ako ng tinapay na may palaman. Magpasalamat tayo, i-honor natin or let's greet yung ginawa niyang mabuti. Pag hindi naman, i-greet din natin, yung hindi maganda yung ginawa mo. So, nagkapag-alaga ba tayo ng ating mga kapatid? Amen. Meron tayong responsibilidad sa bawat isa sa atin. Okay, meron tayong responsibility sa ating mga pastors, Sila ay parang nating mga magulang. Ang gusto nila ay mapabuti tayo. Yung mga kabataan, pag napagsabihan kayo, inuulit ko, take it as an enlightenment sa atin, yung reminder sa atin. Pag tayo, hindi naman lahat yung mga kabataan na, lahat tayo. Pag pinagsabihan tayo, may nagsabi sa atin na ito, mali ito, tanggapin natin. Kaya matuto tayong tumanggap. Kami rin po, mga pastor kami, nagkakamali din po kami. At pwede niyo po kami sabihan. Okay? Paalalahanan. Yun yung the way, pastor. Pagka nakikita nyo na hindi maganda, we should have the courage to do that. Okay? Honesty is the best policy. Diba sa mga school nakalagay? Maigi na yung tapat. Guys, ang pagsasama ng tapat ay pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng okay. So take it as an example, yung buhay ni Cain, Abel. Napaka-ignorant, napaka-proud ni Cain that time, Bruce ko pa yung makit. Tagapag-alaga ba ako? Next time, mga kapatid ko, huwag po tayong umabsent sa mga gawain. Pagka siguro absent tayo, magsabi tayo, huwag yung kung wala naman din gagawin na hindi importante. Pero yung Sunday kasi, that date is important, very important. This is the day that the Lord has made. Ito yung dapat natin gawin. Ito yung nararapat natin gawin. Huwag natin kalimutan ang Diyos sa buhay natin. Tayo po tayong lahat, tayo po ay mag-pray. Panginoon namin Diyos, salamat po sa galing ito, sa tanghaling ito, Panginoon, tayo po ay mag-iingat sa amin, Panginoon, sa mga bagay na ito, yung reminder, Panginoon, sa amin at we love each other, Panginoon. Amin pong dalangin naman ito po ay maisa buhay po namin, yung amin pong paglilingkod sa iyo, Panginoon, amin pong pamumuhay sa iyo, at yung amin pong pagtrato namin sa iba, Panginoon. Nawa po ay magawa po namin ito sa tulong po ng iyong Banal na Espiritu na siya pong nagpapaalala po sa amin palagi, sa mga bagay na dapat po namin gawin. Pagpalain nyo nga po, Panginoon, ang church na ito, Panginoon, sila Pastor Lebor, Panginoon, sila Pastor Rolly, sa po na kanilang pamilya, Panginoon, maging ang lahat po, Panginoon, ng group, mga team, Panginoon, ministry na kinabibilangan, Panginoon. We pray na kayo po ang patuloy na mamuna, Panginoon, sa kanila. Ipakita niyo po, Panginoon, layunin, Panginoon, at maunawaan po nila yung tunay na mensahe, yung tunay na kahulugan ng paglilingkod at pag-ibig po sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo nga po, Panginoon, ang church na ito, maging mga kapitbahay, Panginoon, ang church na ito, we pray for them, that you will protect them, Panginoon, provide them, Panginoon, na sila po, Panginoon, ay patuloy niyo pong alalahanin, Panginoon. Salamat po, aming Diyos, at ngayong year na ito, na maging productive po kami, Panginoon. We pray for you, na maging productive kami,
yung wisdom namin patungkol sa iyo, Panginoon, ay lumalim yung pagkaunawa namin, yung pagkakilala po namin sa iyo. Maging yung pag-ibig po namin sa bawat isang kapatid po namin, na ito po'y taglayin po namin yung pagkakaisa na maglingkod at magpuri sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat, purihin ang pangalan mo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Mahapon na po yung lahat. Gusto ko pa sana extend pa ng 2 hours. Pero alam ko, gutom na kayo eh. Sa sunod na lang na pagbalik ko. Okay?